Good morning mga ka-loyalist, mga ka-BBM. Thank you for our Almighty God. I wake up in a good health kasi kahapon first vaccine na ako para with AstraZeneca. So thank you Lord. Ito naman yung na-vaccine sa akin, medyo wala naman, okay lang naman. Siyempre medyo may konting naman, pero siyempre talagang gano'n pag kasi yun ang natural lang daw na mararamdaman pag na-vaccine. Anyway, ang purpose ko kung bakit ako nag-vlog, mga ka-loyalist, mga kaibigan, mga kailyan sa Pangasinan, sa lahat at mga sulok ng daigdig, tayong mga kapwa Pilipino, hindi lang mga Kailokanuhan, buong kababayan mga kapwa Pilipino, saan man sulok ng daigdig. God bless you all and have a blessed Saturday to all of you. Hindi lingid sa atin mga kababayan, mga kapwa Pilipino, na we are ongoing for the pag-prepare ng mga candidates for this coming election for May 9, 2022. So bilang isang kaloyalista, kasi talagang since nakamulatan ko na ang presidente noon ay si President Ferdinand A. Marcos Sr. That was 1969, nung medyo nagkaisip na ako na nakilala ko kung sino yung presidente natin, which is narinig ko rin sa mga teacher sa school na si Diosdado Macapagal, ganon. Kasi si Diosdado Macapagal, naging friend din siya ng grandfather ko before nung medyo kabataan nila. So yung tungkol kay former President Marcos, siya ang kinamulatan kong presidente nung medyo nagkakaisip na ako. That was 1969, grade 2 pa ako noon. So nung medyo nagkaroon na noon ng martial law, and then my father was also being as a politician at nanalo din yung daddy ko. Kumbaga we are on focus sa mga ganyang mga politics, kasi yung daddy namin, naririnig namin sa kanya na ganito ganoon, under siya ng camp ni grupo ni President Marcos. Kumbaga hindi niya iniwanan si President Marcos. Talagang siya, naka-loyalist talaga siya, buong family ko, the whole circle ng family namin, even my other relatives, mga pinsan ko, mga tiyahin ko, mga Marcos loyalist po kami. So, noong 1972, that was when he declared the martial law, medyo may kabantakot kasi bata pa ako noon. I am only grade 4 that before, na ang sabi, magkakaroon ng military, na siya, ang buong Pilipinas. Pero, kabaliktaran pala yung nasa na matatakot tayo sa mga military, which is kasi ang mga military noon nga, nasabi ko na rin dati yun sa mga unang vlog ko, na we are safe nung may mga military na nagtayo ng detachment besides in our compound. So doon sila nagtayo ng compound sa namin, sa may harap ng bahay namin, kasi malaki naman yung compound na ang tinitirhan namin. That was hired from our mga lolo noon, yung tinitirhan namin sa Pangasinan. So nakita ko doon na tumahimik yung lugar namin. Hindi po totoo na magulo ang bansang Pilipinas during martial law. Tumahimik dahil may mga military na which they are assisting us, na kung may gulo-gulo man, sila ang nasa posisyon na isagawa yung peace and order. Tapos, meron mga kasiyahan, may mga sayawan, ganon, pero kontrolado. Hindi naman talaga siya totally tinanggal yung pagiging freedom natin noon. Discipline lang ang ginawa ng ating former President Marcos, kasi I am also 1970s, nandun na ako medyo namulat, at nakita ko rin
yung mga programang ginawa niya noon. Ulitin ko na naman yung mga programang ginawa niya noon at with the First Lady Imelda Marcos. Nakita ko rin kung gaano sila kasigasig tumulong sa ating mga kababayan at nakita ko noon kung paano nila nilinis ang syudad ng Maynila at iba't ibang probinsya, which is malinis ang mga kalsada even in the provinces, even in mga kanayunan, mga maganda talaga noon, disiplinado. Meron din, hindi mo naman totally masasabi na wala ng krimen. Meron pa rin, pero hindi naman siya ganon. Limitado yung kumbaga, kasi if we are law abider, hindi tayo naging pasaway ng gobyerno, sumusunod tayo sa batas, hindi naman tayo talaga aakusahan ng na isang magulong tao, 'di ba? Hindi tayo ikukulong. Pero kung you are magulo at saka talagang revenge ka sa mga patakaran ng gobyerno, pwede ka talagang huliin kasi you are doing kumbaga kaguluhan ng bansa at ng hikayat pa kayo ng grupo like those mga other activists. Ang aktivista naman ang mga rallies, hindi naman masamang mag-rally, pero masama yung ginagawa na nagrarally kayo tapos dadalhin mo yung mga tao sa bundok, yung mga kabataan na imbis na yung pagsisilbi sa bayan ang gagawin nila, sa family nila, naggagawa sila na mabuti, magkakaroon sila ng mas maayos na kinabukasan, magkaroon sila ng, lalo na mga summa cum laude na napag-aral ng mga magulang, nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Diba hindi nila nagagamit? It depends kung nagtatago lang sila, kung talagang hindi pa sila namamatay, pero kung yung napatay na sila, sayang. Yun ang mga nakakapanghinayang yung mga estudyanteng napatay sa engkwentro ng military at NPA. Hindi naman sila mapapatay kung hindi sila naging rebelde, di ba? Okay. So yung programa Masagana 99, again, uulitin ko na naman, Masagana 99 Green Revolution, doon kami natutong mga estudyante during 1970s kung paano magtanim, mapaganda ang bakuran, magtanim ng halaman, magtanim ng mga gulay para magkaroon kami ng sariling 'di ba? Matuto tayong magtanim ng gulay because of our President Ferdinand Marcos and First Lady. Tapos doon nagsimula din yung mga kabataan. Kasangguniang mga kabataan. And then yon, tuloy-tuloy na yon ang kaya yung sinasabing tuloy-tuloy na yon hanggang sa pati mga binhi ng palay, nagbigay ang President Marcos noon na pamigay sa bawat probinsya, bawat barangay noon para magkaroon tayo ng palay, mga bigas na maani natin. Kasi naranasan ko po talaga na kami ay nag-ani ng 2 times a year kasi kami po wala naman kaming irrigation system sa aming probinsya, sa aming lugar. Pero nung time na yon, during that President Ferdinand Marcos, yung kamalig po namin napuno hanggang doon sa loob ng bahay namin, napuno yung loob ng bahay namin, kaya ang daming mga daga noon na pumapasok sa namin dahil ang daming palay. Kaya doon hindi totoo po na mahirap ang tao nung panahon ni President Ferdinand Marcos. At saka ang galunggong noon, makakabili ka lang ng 10 piso, isang tumpok ng dahil during nag-aaral ako nung college ako, hindi naman ako totally graduate, kumbaga nakapag-aral naman ako kahit papaano. Mura pang bilihin noon, pupunta kami noon sa palengke ng kaibigan ko, yung best friend ko, bibili kami ng mga ulam. Yung 100 mo noon, makakabili ka na ng marami, makakabili ka na ng mga galunggong, mga tinapa, yung talong, mura lang pa noon, magkano pa lang isang 5 piso, ganun lang noon, halos hingin na nga namin, pati mga iba-ibang product noon, di ba? So, hindi po totoo na naghirap ang tao. Naghirap lang ang tao nung terms na ng Cory Aquino. Kasi ang dollar pa noon, nung panahon ni Marcos, nasa pa lang, nag-start pa yan sa 3 piso, 2 piso pa lang, hanggang sa umakyat-akyat na kasi tumataas na ang mga tapos nasa 15 pesos pa lang noon. Ang dollar noon ng kontra peso kontra kaya nung si Cory na noon,
Kasi naging OFW na ako nung panahon ni Cory kasi naghirap nang ang bansa dahil nga si Cory Aquino na. So naisipan ko na pong nag-abroad. Ang rate ng dollar noon, tumaas na siya ng 22 pesos ang bawat isang dollar. Tapos, nung galing na ako sa ibang bansa, nakita ko kung gaano kahirap na ang buhay dahil yung sinasabing nila lang, ang galunggong kasi noon, walang masyadong, basta pag nag-uulam ka ng galunggong noon, pagkain lang daw ng aso yon. Totoo yon, pagkain lang daw ng aso. Pero ano nangyari? Tumaas ng tumaas. Kumbaga si Cory noon ang nagpataas ng presyo ng galunggong. Huwag daw anuhin ang galunggong. Pero hindi tama yun kasi supposed to be yung mga mahirap, yung talagang walang-wala ng walang mga trabaho, yung galunggong ang inaasahan noon na magiging pang ano sa sikmura. Pero ngayon, ang galunggong katumbas na ng mga karne at mga ibang mga first class na isda. So hindi po totoo 'yon na mahirap ang buhay noon. Hindi po ito salita lang kasi isa po ako sa isang batang nung panahon ni Ferdinand Marcos. Nag-start ako nang nag-aral 1968 to 1969, then natapos ako ng 1975. So talagang nakamulatan ko 'yan. So nung time na nagkaroon na na edge sa revolusyon noon, ang sabi ng bayaw ko, ito sasabihin ko sa inyo. Kasi election na naman kay Marcos at saka kay Cory. Huwag ko daw iboboto si Ferdinand Marcos dahil lalong maghirap ang Pilipinas. Ganon din ang ginawa niya, sinabi niya sa bandera namin, nakaharap ako. Pero after nangyaring yon na sinasabi niya, nakita ko ang laki ng diferensya. Kasi alam mo niyo kung bakit. Maalala ko lang yung ng bayaw ko. Nakita ko na naging talamak ang droga. Doon ko nakita na hindi tama yung sinabi ng bayaw ko. Naging talamak ang droga. Pero during na Marcos, hindi ko nakita yon na naging talamak ang droga. So, ngayon, kayo mga kaibigan, mga kababayan, yung base ban na sabi na si Marcos, diktador, yung ginawa, sino ngayon ang nag-traidor sa kanya? Di ba kamag-anak niya si Ramos? Tinulungan niya? O ngayon si Mr. Enrile? Di ba nag-sorry na siya sa mga Marcos dahil sa pagiging pagiging balingbing niya? O ngayon, tinutulungan niya ang mga Marcos. Kaya tayo mga kaibigan, hindi porke makaka-loyalist tayo, tayo lahat. Kunin natin yung mga tama at huwag yung mali. Kung yung talagang tamang Tsaka yung mga paninira kay Bongbong Marcos, yung sinasabi nila, i-disqualify nila. Kaya pilit nilang pinababa si Ferdinand Marcos kasi nga, si Bongbong Marcos. Kasi nga, itong mga makakaliwang grupo, natatakot sila na naman, na mangyari na naman na hindi na magma-martial law. Bakit sila matatakot kung hindi sila gagawa ng kamalian, di ba? Nangyari naman dito kay President Duterte. Kahit sinisiraan ni President Duterte si BBM. Kumbaga nakita rin naman natin na meron naman siya nagawa kasi hindi nga niya dineclare ang martial law. Yun nga lang, sunod-sunod naman ang naging kalamidad natin na maraming naanuhan. At tapos yung panahon pa ni Noynoy Aquino, yung sinasabi walang nagawa si BBM. Kasi alam nyo kung bakit. Si BBM, hindi niya pinapakita sa media yung mga pagtulong niya. Kasi marami akong nakakausap. May ka-office mate ako, naging scholar siya nila BBM. Marami daw silang scholar doon sa sa party ng Region 1. So bakit natin titingnan yung sabi-sabi lang sa media? Marami nga dyan sa mainstream media, marami nga fake news minsan During Yolanda victim, during nung Taal volcano di ba tumulong din siya, hindi lang pinakita dahil ayaw ng mainstream media sa kanya. Yung pag-assist niya nung during yung namatay yung sa 44, sino ang nag-assist? Di ba si BBM? Bakit hindi natin imulat ang ating mga mata? Si BBM naging senador siya. Pero marami siyang natutulungan, especially part ng Visaya at Mindanao at saka part ng Region 1. Siguro dito lang naman sa pero
Kung sabihin natin na kaya lang siya malakas dahil sa pangalan niya or sa ano, huwag nating sasabihin yan. Dahil hindi lahat ng oras nakikita natin yung kinikilos ni BBM, lalo na ilang taon siyang hindi nakapwesto sa gobyerno, 'di ba? 6 years siyang walang pwesto sa gobyerno after nung sabi natalo siya sa pagiging, pagpalagay na natin, sasabihin natin natalo na siya kasi kahit sabihin na daya siya, natalo talaga siya dahil pati yung protesta niya talagang inano ng walang kwenta mga abogado diyan sa ano, dahil talagang pinanindigan nila na si Leni Robredo ang ano. Pero sa totoo lang yung sinasabi nila si Ninoy Aquino hero siya, hindi po totoo yan. Ako na po ang isa sa magpapatunay. Si Ninoy Aquino ay isa siyang leader ng mga NPA. Kasi isa sa tiyahin ko, sa bunsong anak, kapatid ng nanay ko, tauhan niya at kinidnap nila yung asawa ng tiyahin ko. Kaya hindi to yung mga sinasabi na hindi totoong yung NPA totoo po 'yon, NPA po 'yan. Kasi kung hindi ko tiyahin yung nakapagpatunay, hindi ako maniniwala. Dahil hindi namin ugali yung nagsisinungaling. Hindi ugali ng mga auntie ko na nagsisinungaling. Din yung isang asawa naman ng tiyahin ko na taga Batangas, dati siyang auditor ng PNB. Dating auditor ng PNB at magkasama sila sa death march ng during World War II. Kaya medyo kami talaga sa Marcos. Tapos ang daddy ko kasi isa siyang politician na kung gaano katagal nanilbihan si Ferdinand Marcos sa panunungkulan bilang presidente, ganun din ang daddy ko. Kaya nasubaybayan namin kung paano talaga kumilos ang dating President Marcos na mahigit 20 years din nanilbihan ng daddy namin sa aming probinsya. At marami, totoo yan, marami pong NPA. Tapos, ang ano pa nito, yung paninira nila kay Bongbong, kaya gusto nila, yung pagdi-disqualify sa kanya, kaya pilit nila tapos pilit nilang itinatagpi, pilit nilang ini-sticker sa kanya yung yung nangyari noon na maraming namatay na mga kabataan o kaya mga tao nung during martial law. Bakit sila namatay? What is the reason? Dahil nagrally sila, naging rebelde sila, sumama sila sa mga makakaliwang grupo. Ngayon yung mga makakaliwang grupo, 'di ba? Sinususpend ay pinapakansela na sila sa Comelec. Pero pilit pa rin silang nagsisinungaling kahit na kitang-kita na ebidensya, katulad yan si Colmenares dito Santa Rosa, nahulihan na yung mga grupo niya ng niya. Ayan na naman, may bago na naman yung Gabriela at saka yung Bayan muna, nahulihan na sila, 'di ba? Pero pilit pa rin silang nagsisinungaling. Alam niyo kung bakit? Kasi mawawalan na silang kita, mawawalan na yung power nila sa mga tao, hindi na sila makapagtulisan. Mga NPA, mga tulisan yan sa bundok Kasi kung hindi sila makatulisan, gugutumin na sila sa bundok, kaya ang dami nang sumurrender. Kaya maganda nga yun nangyari din itong kay President Duterte. Yun, umanga din ako doon sa maginawa niyang ganun kasi mga NPA talaga napapasuko nila, lalong-lalo na din sa mga kasundaluhan dahil ang mga kasundaluhan, buhay nila ang tinataya nila dyan para lumaban dyan sa mga rebelding NPA. Pero pilit nilang itinatama ang mali ng mga ganyang grupo, makakaliwang grupo. Gusto pati mga kabataan na impluwensya na nila, lalo na yung University of the Philippines, which is ang University of the Philippines, isa yan dapat sa number 1 na university dito sa Pilipinas kasi sa buong mundo, merong mga accredited universities na pwede mong talaga ipagmamalaki dito. Pero ang University of the Philippines, wala na. Hindi na siya ang number 1 dito sa Pilipinas. Natalo na tayo sa Singapore. Dati tayo ang nangunguna sa mga ng university kasi magagaling ang mga universities dito, lalo na sa Los Baños, ganon. Yung mga agriculturist dyan, yan ang pinagmamalaki dahil during Marcos, pumunta rito mga dayuhan para mag-aral, matuto sila maging farmers. Pero hindi, pati University of Los Baños, nagamit na rin ng mga makakaliwang grupo, di ba? So, paano natin ipagmamalaki ang bansa natin kung pilit kayong mga makakaliwang grupo, kung pilit yung sisirain? Kaya marami nang nagising sa katotohanan dahil dito sa social media, katulad ngayon. Merong isang aspirant president na mahina, may impluwensya yung tatay niya, yung tatay lang niya ang
ang malakas at marami nagawa. Bakit natin titingnan yung nagawa ni BBM? Hindi naman siya naging vice president, hindi naman siya naging presidente pa, senator, governor, pero doon sa lugar niya may ano talaga, may fruit na talagang may nagawa siya kasi ang mga kababayan niya hindi nila sasabihin yan kung hindi totoo, 'di ba? Tapos sasabihin pa ninyo, windmill lang yan. Huwag kayong kasi mga tao nakikinabang sa windmill. Mura ang binabayaran nila dun about sa electricity. Kasi alam nyo kung bakit. Bakit nyo nilalang lang yan? Tayo nga dito sa Metro Manila, buong Pilipinas, nagrereklamo tayo dahil sa kuryente. Sobrang mahal, taas ng kuryente, di ba? Ang dami-dami nilang idinagdag na mga bayarin natin, yung mga installation, yung mga kesyo ganito, yung mga binabayaran nila dyan sa planta na ikukunik nila dyan sa Meralco. Tayo nagbabayad niyan eh. Kaya wag natin nila lang yung windmill. Nakikinabang tayo. Kung ayaw nyo kay BBM, na lang kayo. Gumawa kayo ng kasulatan, ireklamo nyo sa ganun. Hindi yung kayo, tapos yung sinasabi na ganyan na merong isang bakit hindi nyo lahat ipa-drug test yung mga yung mga aspirant president, pati mga vice president, ipa-drug test nyo. Hindi yung ipopubliko nyo yung sinasabi na merong ganyan na kasi marami naman ilan yan sa kanila ang nagiging ilan yan naman yung mga tumatakbong presidente, di ba? Pero sa lahat naman na tumatakbong presidente, wala ba nagawang mali yung mga yan? Even though sa mga previous na mga administration, wala nagawang mali. Lahat tayo nagkakamali. Kaya huwag tayong magmalinis. Ang kailangan lang natin, mabigyan natin ng maayos na kinabukasan yung mga kabataan. Kasi tayo matatanda na, tayo nasa iiwanan natin sa mga anak natin, sa mga kaapu-apuhan natin. Na kailangan may mabuti na gawa. Gumawa na lang tayo ng mabuti sa ating mga kapwa. Hindi yung siraan. Hindi na uso yung siraan, hindi na uso ang away. Kasi pag uso ang away, nagkaroon ng gera, wala na, endo na tayo dito sa mundo. Yun na ang endo na. Kaya huwag tayong masyadong mayabang, huwag tayong manlait ng kapwa, kayong mayayaman. Masyado nyo kaming nilalait na mga mahirap, lalo na kayong makakaliwang grupo, no? Pero okay lang, pace lang sa inyo. Please, BBM. Okay lang, bahala na kayo kung kasi alam nyo yung ginagawa naman nating mali, nandyan naman si God eh. Siya lahat naman ang nito, siya naman lahat magbibigay ng sentensya sa atin. Hindi ang husgado ang magbibigay, hindi man tayo makasuhan, hindi man tayo katulad ng isang kriminal. Tumakas, nagtago, pero sino ang nakakakita, saan man siya naroon? Ang Diyos nandiyan. Malalaman na lang natin namatay na yung tao, namatay kasi nga hindi na tao ang nagsentensya sa kanya, kundi yung pinaka powerful sa buong buong kalawakan, buong mundo. Kaya wag tayong masyadong mapagmataas sa kapwa natin. Yung pera, yung kapangyarihan, magiging presidente ka, magiging kung ano man ang maging posisyon mo, tapos maging mayabang ka, maging ka sa mga tao, mura-murahin mo mga tao. Hindi mo yun makakamit. Alam mo, iiwanan mo yun sa mga tao na ito si ganito ganun nung araw. Kailangan mag-iwan kayo ng mabuti sa mga tao. Kaya tanggapin na natin, kayong mga aspirant president, turuan nyo rin yung mga suporta nyo. Tayo mga loyalista, wag na tayong makipag-away sa mga kapwa natin nagsusupport sa iba't ibang, hayaan natin sila. Kasi yung mga ganyan, wala naman nangyayari, di ba? Magiging na lang tayo, maging humble na lang tayo. Ipaglaban natin, focus tayo sa support kay BBM. Huwag lang tayo magkasakitan, huwag lang Okay lang yun na magsalita sila na ganito, magnanakaw. Yan na natin, lumang issue na yan eh. Hindi na bago sa atin yan, yung magnanakaw, mamamatay tao. Huwag na natin yung mamamatay tao si Duterte. Ginawa lang naman ni President Duterte yung tama. Kasi yung mga na-involve naman sa drugs, yung usually mga namamatay, di ba? Kasi kung hindi ka naman na-involve sa drugs na ganyan, kung hindi ka naman bumibenta ng drugs, hindi ka naman makukuha sa listahan na ikaw ay naging pusher kay. Kaya yung mga user nagiging kawawa dahil biktima din sila. Biktima yung mga nagiging user. Mahina tayo mga tao. Yung sinasabi mahina tayo, meron din tayong lakas. Huwag lang tayong pabubuyo ng husto sa mga tao. May sarili tayong utak. Lahat tayo may utak, kaya tayo binigyan ng Diyos para mag-isip.
Kaya wag nating iisipin. At saka yung sinasabi na merong isang aspirant na na mahina. Hindi yan mahina, hindi lang niya pinapakita na siya, hindi niya pinapakita na ganon siya, ganon, yung ito, ganito, Hindi ganon, na hindi doon nakikita yung pagiging malakas ng isang tao. Nakikita ko na malakas si Bongbong Marcos. He is a very strong man. Alam niyo kung bakit? Sa dami ng bati ko sa kanya. Hindi totoong mahina si Bongbong. Hindi siya weak na tao. Kaya sana mapanood niya po ito. Alam namin, Sir Bongbong, kasi minsan nakita nakapagpa-picture na ako during the seminar training dito sa may Hyatt Hotel ang casino. Ikaw yung naging guest noon nung that time na magkaroon ng na yun sa Kulong Udonong about doon sa human trafficking na namin. Kaya alam ko, Sir Bongbong, yung inaakusahan ka na kung halimbawa ikaw yung sinasabi ng ating presidente na President Digong na ikaw yung pinapatamaan niya na biro ka. No! Alam namin hindi ka mahina. You are very strong kasi kaya mong dalhin lahat ng paninira nila. Kaya mga kaluyalist, wag tayong padadala sa mga sinasabi sa paninira kasi ginagawa talaga nila lahat ng mga iba't ibang kampo kahit hindi na natin alam kung anong gusto nila mangyari. Wag na natin patulan yung paninira. Our aspirant President Bongbong Marcos is a very strong man. Why? Gamitin natin yung utak. Hindi niya pinapatulan yung mga entrega sa kanya. Lahat yan binabaliwala niya. Yan ang totoong strong man. Dahil hindi siya mahilig sa chismis. Yan? Doon niya lahat ina-analyze niya lahat yan with his lawyer or sa advisor. Kaya hindi po totoong mahina o weak ang ating aspirant president. Nag-iisip yan kung paano siya sasagot dyan sa mga ginagawa nilang paninira sa kanya. He is a very strong man. Kumbaga, hindi na niya pinapatulan yan kasi malawak ang pangunawa niya. Malawak ang kaisipan ni Sir Bongbong Marcos. Hindi totoong mahina si Bongbong Marcos. Being as a president, being as to become a leader, that is the potential of one good leader, yung hindi mo papatulan yung chismis mo. Magkaroon ka na lang ng isang gumawa ka na lang na hindi mo na kailangang ibalandra sa buong mundo na ganyan. Kasi the way na ginagawa mong ganyan sa tao, kayo rin ang mapupulaanan din tayo ng mga dayuhang ibang bansa na ganyan. Pala mga Pilipino, mahilig sa chismis, mahilig sa marites. Kaya nauso si Marites kasi maraming chismosa. O ngayon, yung mga pasaring kay BBM, kung hindi man dinirekta ng sinabing ganon na siya yung tao, I'm proud to be Marcos loyalist. Bongbong Marcos is a very strong man. Tandaan nyo mga kapwa loyalist, stay safe and be kind always. Huwag nyo silang papatulan. Maging strong tayo sa pag-focus, sa pagsusuporta kay Bongbong Marcos. Huwag natin siyang iiwanan. Lalo natin pagtitibayin ang pagsusuport sa kanya kasi itong mga kalaban. Hindi natin alam kung sino-sinong grupo na yan na gumagawa ng dahilan para hindi siya matuloy sa pagkakandidato niya. Pero I believe, humahanga ako, I'm proud for Mr. Bongbong Marcos. Nakita ko kasi, he is a good family man. He is a good father. He is a good husband. He is a good son. And he is a good brother. And he is a good friend. And he is a good public servant. Kahit hindi ko siya kilalang personal nakita ko kung paano siya tumulong during the Yolanda victim. At saka yung SAP 44, nakita ko kung paano yung damdamin niya sa pakikiramay niya sa mga taong namatayan during doon sa SAP 44. Na which is yung presidente noon ang dapat nagbigay ng pugay sa SAP 44 na yun. Kaya mga kababayan, mga kaluyalist, hawak kamay, kapit bisig, mag-pray tayo lagi, we pray to God, na sana magkatotoo na yung pagbabalik ng ating aspirant president, Bongbong Marcos. We love Marcos, we love BBM. Yan lang ang maibabalik natin na
balik tanaw at kumbaga utang na loob sa Marcos during ng time na sila ang nagbigay ng maganda at nagbigay sa atin ng maayos na pamumuhay din nung araw, na nagturo sa atin kung paano maging disiplinaryan at magiging disiplinado bilang isang tao during the martial law. Maraming salamat for the Marcoses. Naiiyak ako dahil sa nangyayari ngayon. Ipaglaban natin si BBM. Huwag tayong bibitaw. Kung ano man naririnig natin, nakasiraan niya, huwag tayong bibitaw. Mga kaloyalista, ipangako natin, ihatid natin si BBM sa Malacanang. So, thank you. Sorry, pasensya, naiyak lang ako. Kasi, hindi ako natutulog. Pinapanood ko lahat, yung mga nasa video, mga vlog. Kaya itong mga vlogger, sila Algeria, sila GDB, ingat kayo lagi sa inyong pagkakaraman sa mga pinupuntahan nyo lugar, kasi hindi natin alam ang oras ng mga kalaban, di ba? Baka mamaya kung ano na maisip nilang gawin. Kaya mga kaloyalista, kapit bisig, hawak kamay, mag-pray tayo lagi kay Lord na si BBM mismo, si God ang gagawa ng paraan para maihatid natin siya sa Malacanang for the May 9, 2022. At yung mga gumagawa ng masama, balak sa kanya, hindi nila maitutuluyan. God bless you all, and praise to God. We pray always and be thankful, be safe and be kind, be humble, and God bless you all. I love you all, mga kababayan. God bless.